tanong? Yes. Nasagot ko? Yes. So yan, di ba? Ang General Assembly ang pinakamataas, no, nakapangyarihan sa ating kooperatiba. Mali? Naku, mali daw sabi ni Sir. So ayan po. Ano po ba ang functions ng General Assembly? Determine and approve amendments to the Articles of Cooperation and Bylaws. So sa pag-aaral natin ng nakaraan sa ating fundamentals, so kailangan po, di ba, ang approval na General Assembly, no? Kung tayo ay mag-amend ng ating Articles of Cooperation and Bylaws. Ilan nga po ba yung bilang? Minimum of 5. Tama ba? Ay, Yung hindi. sa amendments. As amendments. Oo, no? Ilang ay, no? Two-third. Two-third votes ng members Two-third entitled vote. to Two-third vote. para po, no? Aprubahan ang amendments sa ating Articles of Cooperations and Bylaws. Then, ayan. Ang General Assembly din po, ayan, sagot po sa number 1. Yay! Tama tayo. Tama tayo doon. So, sila po yung nag-e-elect, nag-a-appoint ng members of the BOD and remove them for cause. Diba? Isa yan sa ginagawa natin, no? Na mag-elect tayo, maghalal tayo ng mga officer ng co-op. Then, developmental plans of the cooperative. So, isa rin po sa gampanin ng General Assembly ay aprubahan, no? Yung development. Ay, hindi educational. Na, Hindi educational. diba? Inilalatag sa atin ng our General Hindi, assist the Assembly. board. Developmental lang, pero sino yan? Yan. Alam niyo na po ba yung abisado niyo na Nakalagay sila pa yung doon. highest policy Oo, making assist, body. hindi. Baka mamaya Educational nga, assist. post-test. Ano pa rin talaga Gusto niyo educational? ng post-test mamaya? Yes, perfect na yun. Okay, yan. Ayan, si Ma, very good. So, perfect na sa post-test mamaya. Perfect na si sa Ma. post-test yun. Tapos na tayo sa General Assembly. Dito Perfect na ba tayo naman po ngayon? sa Dalawang Board of perfect. Directors. So, ano po ba ang mga function, ang mga gampanin, no? Ginagawa at responsibilidad ng ating mga Board of Directors. Sino po ang BOD dito? Taas nga po yung kamay. So, yan. Meron tayong parang ilan na BOD. So, ito po ang inyong mga gagampanan nyo, no? Strategic planning, no? Kayo po yung babalampas, no? Ng mga plano. Then, kayo po yung sa direction setting, no? Yung magda-direction sa mga plano nyo. Then, policy formulation. So, yan, nakita nyo yan, ha? Kayo yung magbibigay na pagpaplano, estratehikong pagpaplano ng inyong kooperatiba. Then, kayo din yung magda-direct. At sa policy formulation, kayo din po yung babalangkas kayo ng mga polisiya para mapatakbo ng maayos ang inyong kooperatiba. So, ayan po. Provide overall policy direction. So, nakakita na po ba kayo ng policy ng inyong co-op? Yes. So, ayan po. Dapat po ay tinitignan nyo, no? Kung itong mga policy na to ay nai-implement ba ng maayos at naaayon dun sa ating napagkaisahan. Then, formulate development plan, no? Kayo din pong mga BOD ang babalangkas, no, ng inyong plano para sa kaunlaran ng inyong kooperatiba. Kaya nga po sa strategic planning, nagkakaroon tayo ng long-term plan, mid-term plan, mid-term plan, tapos mayroong mga annual plan. So, wherein dyan po, binabalangkas nyo po yung ano-ano yung mga yun. Then, view the annual plan and budget and recommend for the approval of the General Representative Assembly. So, yun po, pinag-aaralan nyo bilang Board of Directors yung inyong mga plano at ang kaakibat nito yung mga budget o kaukulang pinansyal na pangangailangan para yung mga plano nyo ay maisakatuparan, wherein ito po ay dapat ipa-approve nyo sa General Assembly. So, wala pong mga plano na hindi aprobado ng General Assembly. Kasi po, ang bawat kasapi, sabi nga natin, ang General Assembly yung may mataas, no? Nakapangyarihan. So, siya po ay kabahagi para pagkasunduan, no, aprobahan ang inyong ilalatag na developmental plan.
Then, evaluate the capability and qualification and recommend to the approval of the General Assembly, Representative Assembly, the engagement of the services of an external auditor. Part po yan ng ating General Assembly, no, na pinaaprubahan po natin kung sino po yung ating magiging external auditor. Sino po yung kukunin natin, no? Part po yan, no, sa General Assembly. Hindi po dapat nagde-decide lang ang pinapakita po natin sa kanila kung sino-sino yung mga nakalist down at sino po at kanino tayo mag-engage as external auditor. Yan po yung mga external auditor, yung mga CPA po natin yan, na accredited po ng ating CDA. Then, ang BOD din po ang nag-appoint and nag-terminate based on just cause the general manager or CEO. So, ayan po, isa po sa inyong function yan, no? Na nag-appoint kayo ng GM or CEO. Then, kayo din po pwedeng mag-terminate ng kanyang service, pero sabi natin dapat may due process, no? Hindi dapat na maisip-isip lang. So, dapat may mga proseso rin po na susundin bago ma-terminate. Napag-aralan po natin yan ng nakaraan sa ating fundamentals. So, ito pa rin po ay review, monitor, and evaluate the effectiveness of the programs, projects, and activities. So, pinag-aaralan ng Board of Director, tinitignan niya, no? Kung yung ating mga plans and programs ay naisasagawa, no? Ito ba ay ang mapa sa panahon o hindi natin naisagawa? Mga ganun po. Dapat meron din po siyang pamamaraan kung paano niya matatasan na naisasagawa yung mga plano at programa ng inyong kooperatiba ng maayos. So, isa rin po sa gampanin ng BOD, formulate and review the vision, mission, and goals of the cooperative. So sabi nga natin, dito po kanina sabi, ito po yung napakahalagang direksyon, no, na meron tayong dapat, no, nakabalangkas tayo ng ating mga vision, mission, at goals ng ating kooperatiba. Kasi ito po yung titignan natin, no, para ma-direct po tayo kung saan tayo tutungo at kung nasa saan na tayo. Then, establish risk management system. So, ang mga BOD din po, dapat may mga pamamaraan sila kung paano, no? Kapag may na-encounter na mga balakid, yung mga risk, no? Dapat meron silang pamamaraan kung paano ito mapapamahalaan at makaka-overcome dun sa mga risk na ating masasalubong or ma-encounter. Then, isa pa po sa gampanin ng BOD, establish performance evaluation systems at all levels. So, dapat meron tayong performance evaluation na kung saan nakikita po natin yan at masusukat natin kung gaano po ka-well na nag-perform yung ating management, officers, no? Dapat meron po tayo yan. Kami po sa government, meron po kaming individual performance commitment, yung IPCR namin, na kung saan nakalagay po doon yung mga target namin at kung ano po yung mga na-accomplish namin. So, dapat meron din po kayong performance evaluation system para makikita nyo po kung yung mga target nila, no, ay nagampanan nila ng maayos. At kung meron mang hindi, ano po ba yung mga pwede nating pamamaraan na gawin para, di ba, ma-accomplish natin ang ating target? Or ito ba ay akma pa sa panahon natin or dapat na nating i-upgrade? So, yan po. Sabi rin po, hanggang painin din ng BOD, review and approve the organizational and operational structure. So, yan po yung sagot sa katanungan sa number 6, no? Inaaral nyo po, no? Dapat alam niyo yung org structure nyo, no? Alam niyo rin kung paano napatakbo, no? Yung diba? Operational structure. So, sino pong nakatama dyan sa number 6? Yan, very good. So, ito po, establish policies and procedures for the effective operation and ensure proper implementation of SAT. So, ibig sabihin, kayo po, di ba? Sabi nga, magsiset kayo ng, di ba, policy. Kayo ang gagawa ng mga polisiya, no? So, yun po, dapat ay
malaman nyo, no, kung ito po ay nasasagawa, no? Ito po ba ay epektibong nagagawa? Yung mga polisiya po ba natin ay nasusunod at wala pong nababiolate? So, titingnan nyo rin po, syempre, kung nagawa to, no, may proper implementation tayo, may execution tayo ng policy natin, hindi ba ito mga nababali? Baka mamaya, dahil kilala natin si ganito, kumari natin si ganito, ay binabali natin. So, yan po ay isa sa mga gampani, no? Sila po ang nag-establish ng mga polisiya at procedures para magkaroon ng epektibo at epesyenteng pagpapatakbo sa ating kooperatiba at dun sa mga polisiya na dapat na isinasagawa. Then, appoint the members of the Mediation and Conciliation Committee, Ethics Committee, Education and Training Committee, and other officers. So, ang Board of Directors po ang nag-a-appoint, nagtatalaga kung sino po yung mga inilalagay sa committee na yan. Yan po yung mga appointed committees. Sila po yung mga committee na hindi sila binoboto. Ina-appoint lang po ng Board of Directors. Pero dapat, pag nag-appoint niyan, Board of Directors, hindi lang yung chairperson, ha? Dapat lahat kayo na Board of Directors, kayo po ay mag-uusap-usap kung sino po yung naaay nyo or nakikita nyo na may kakayahan para i-appoint yan sa mga committee na yan. Then, decide election-related cases involving the election committee and its members. So, by the way, pag sinabi natin committee, ito ay komposisyon ng 3, ha? Hindi lang isa. So, sabi, siya po, ang Board of Directors, ang nagdi-decide or nagbibigay siya ng decision niya pagdating sa election-related cases na kapag yan po, ang na-involve ay yung mga election committee. Board of Directors po ang magdi-decide ng mga cases na ganyan. Then, act on the recommendation of the Ethics Committee on cases involving violations of Code of Governance and Ethical Standards. So, siya po ang, kung mayroon pong nilabag sa pag-uugali, no, yung ethical standard, ang Board of Directors po ang magre-recommend at magsasagawa ng kakakulang aksyon para doon sa paggawa o paglabag doon sa ethical standard na ating sinusunod. Then, ensure compliance by the cooperative with the regulations of the authority and other statutory requirements of appropriate government agency. So, dapat po mapanatili niya, no, na nakasusunod ang inyong kooperatiba, no, nakapag-comply sila sa mga tinatadhana ng batas na dapat nating maisumite. So, dapat po ang Board of Directors, no, alam niya na nakakapasa tayo pag sinabi natin dapat within 90 days mapasa natin to, within 120 days dapat mapasa natin yun sa ating mga mandatory reports. Dapat po ay alam yan ng Board of Directors, no, na kayo ay nakaka-comply sa mga reports na hinihingi po ng government agencies, particularly ang ating CDA, ang BIR. So yan, report to the General Representative Assembly the performance and achievement of the cooperative. So yan po, dapat inuulat natin bilang Board of Directors, inuulat natin ang kalalagayan natin, no, sa ating General Assembly, no. Binibigay natin, nilalatag natin kung ano po yung ating mga naging bahagi, no, yung mga performance natin, mga ginawa natin. Kung tayo po ay may mga tinarget doon, dapat po may ulat natin kung ay yung mga kalalagayan.